afternoon. Good afternoon to everyone. Another day, another vlog na naman, mga shalak. Yan, kakatapos lang ng work ko. I did end up, living early today because yun nga, ay 36 hours lang yung work natin for today, for this week. And yung 36 hours na yon, konti na lang yung bubunuin natin for today. So, nagising ako ng late, siguro mga around 8:30 or 8:15 na ako nag-start, and then may bubunuin lang akong ilang oras, like 4-5 hours before makompleto ko yung 36 hours. So, on the weekend, I'm off, and then on Monday, we will be working again. Hindi naman napagod yung katawan ko for this week, because although I'm working from Monday until Friday, it's just a few hours, like 7 hours, 6 hours, and purely yung second week ko is nandito lang ako sa bahay, completing yung mga modules, yung mga learning materials that I need to complete, and then nagla-log in and log out lang ako kung kailan ko gustuhin. Sana all. Masarap din palang mag-work from home, no? Masarap din palang mag-work from home. Tapos next week, swelduhan na, mga shalak. Diba? Imagine nyo guys, nagla-learning ako, tapos nagsa-cellphone pa akong ganyan. Pak! Sana all. Sana din naging na lang ako siguro, work from home nurse, or nag-work na lang ako sa insurance, diba? At anyway, mas malaking kita dito sa pagiging hemodialysis nurse kaysa sa pagiging isang, kasi na-try ko din mag-apply kaso medyo hindi siya maganda. Pero anyway, siguro much chill yun. But let's try this first. Kung hindi natin magustuhan, napaka-wide naman yung opportunities, or wide naman yung parang career opportunities or job opportunities that we have here as a nurse dito sa United States of America. Hindi nga lang nurse, 'di ba? Pati mga ibang profession, like you can work in Costco, you can work, imagine you can work as a dasher, you can work as yung parang mga Amazon Flex, mga ganun. You can work, hindi pa naman ako naging isang Amazon Flex driver ever. Pero dasher, I've tried it before. Guys, napakahirap kumita ng $150 sa pagda-dash. Maubos yung gasolina mo dahil, at hindi ko kakayanin dito sa Houston sa traffic, guys. Malulugi ka sa kakaantay. 'Di ba? Mag-aantay ka ng matagal sa restaurant, tapos pupunta ka sa sa pagde-deliveran mo, napaka-traffic, mga ganyan. So, ay, Diyos ko Lord, malulugi ka lang sa time mo. Siguro nasa mga probinsya ka. Ang downside lang naman sa pagdadash sa mga probinsya naman is konti lang yung demand ng, hindi kagaya dito, yung parang hindi ka pa natatapos, meron ng offer, mga ilang minutes lang yung antay. So, mga 1 to 2 minutes may offer ka na naman, lalo na sa high demand time, di ba, sa pagdadash. O sino sa inyo dito ang nagdash na before? Baka sabihin niyo ako lang. Shut up! Ayan, nagko-coffee lang ako ngayon. Ayokong matulog or mag-nap kasi pag nag-nap ako from like 2:30 hanggang mga 5 o'clock, late na naman ako makakatulog ngayong gabi. And gusto kong matulog ng maaga ngayong gabi para early tayo magising tomorrow. Kasi gusto kong mag-walking early in the morning tomorrow. 'Di ba? Para lang ma-enjoy natin yung simoy ng hangin, yung lamig sa umaga dito sa Houston habang nag-snow sa Ohio, or habang o diba, bordo tayo ng umaga habang yung Ohio kinakain ng lamig. Charis, joke lang yun. Hi sa mga friends ko dyan na nandyan pa ngayon sa Ohio at nasa mga malalamig na states. I'm happy now here in Texas, guys. Shalak. Ayan, meron dito nag-comment, Nurse Ken, baka gusto mong mag-try dito sa Temple, Texas. May isang level 1 na trauma center dito. Madami pa din Pinoy dito. Baka mas okay sa'yo. Well, hindi na, anong tawag dito? Sa ngayon siguro, until mag 5 years ako dito, magti 3 years na ako ngayong January, dito muna ako mananatili sa Houston, Texas. Wala na rin akong balak na maging isang bedside. Siguro, pagpapatuloy ko tong hemodialysis nurse, di ko pa naman nasubukan kung kaya ko ba talaga or magugustuhan ko ba talaga.
Pero, mananatili muna ako dito sa Houston, Texas, probably until my 5th year. Yun yung pinangako. Kasi, big adjustment na naman ko kapag maglilipat po ako ng trabaho, maglilipat ng bahay, maglilipat ng ganun. Anyway, after ko nawala ng trabaho nung kailan ba yun? Nag-resign ako ng last week of September. Nagkaroon naman ako ng offer agad-agad nung October. And then, in which sinainan ko naman agad-agad. Yun nga lang, guys, nagbakasyon ako ng medyo malala. Charis, medyo malala. Nagbakasyon ako ng medyo mahaba-haba until December kasi gusto ko magbakasyon. Mahirap na kasing magbakasyon na naman kapag meron ka na namang trabaho. It would take like 6 to 8 months up to a year to build up PTO or paid time off. Although mas gusto ko yung PTO offer ngayon ng isang company na pag-workan ko because ang PTO niya mas marami kang nag-gain kapag nag-accrued ka ng so much hours. Like, wala siyang limitation. May limitation naman, pero mataas yung limit niya per month. Malayong mataas. So, siguro kung komportable na ako kapag nagpipick up ako ng hours is maano siya, parang mabilis akong makakaipon ng PTO. But, I expect na next year for the 6 to 8 months ay konti muna yung maiipon kong PTO. Ay. Kape. Sarap. Ayan. Thank you so much. Gusto ko rin ng Temple, Texas makabisita dyan. Wow! What a nice weather. Shalak. Medyo maaraw-araw pa. 3:30 na guys. Shalak. Andun yung kotse natin. Oh. Shalak. Diba? Ang sarap ng panahon habang yung Ohio ay lamig na lamig ngayon. O diba? Ang ganda pa. Perfect weather. Papunta ako ng gym guys. Punta tayo ng gym. And then after that, dala ko ba yung sulit? Dala naman. Yan. Hindi naman ito mabubuksan kung hindi ko dala yung susi. Shalak. Ay, punta muna ako ng gym. But before that, pa-car wash muna tayo para yung natin, yung kotse natin ay malinis bago mag-weekend. Shalak! Let's go na. Here ko na yan. Ayan, bili rin ako mamaya ng guys. Tingnan nyo ko guys. Yung tumbler ko ay ito pa yung company. Free ng company, Shalak. Naiwan ko sa Pinas. Sinadya ko nang iwan doon yung aking protein shaker. Laman yan ay yung aking pre-workout. Shalak! Let's go na guys. Nasa mga 3 to 5 minutes din yung aking drive. Papuntang gym. Shalak. Let's go na. Pak na pak. Yan mga shalak. Nandito na tayo. Pak. At least malinis yung kotse natin bago mag-weekend. Kasi next week, hindi natin alam baka hindi na naman tayo pa-car wash, diba? So, dito na unlimited car wash. Shalak. Kung dilim-ditin yun yung makita. Magkano nga ba yung binabayaran ko dito? Alam nyo guys, medyo pricey ba? Parang ganun din ata yung binabayaran ko sa Texas. Nasa unlimited car wash dito. Quick, Quack? Basta Quack car wash ata. Nasa $32 per month ang binabayaran ko. Unlimited na siya, meron na siya. Basta yung ginawa ko yung yan, pogi na ulit yung kotse guys. Shalak, matapos ma-car wash. Hindi na siya mukhang luma. Yan guys. Na? Oh shit. Shalak. Gagabi na guys. Noon ako natapos? 7 o'clock na guys. Medyo na late tayo natapos. Dami kasing daming distraction. Shalak! Let's go na guys. For sure, hindi na masyado matraffic ngayon. We're finally back. Grabe.
Hindi naman masyadong ano, may traffic pero syempre ang lapit lang naman ng ano, ang lapit lang naman ng gym. Actually, lahat ng mga grocery, yung gym, yung quick car wash, almost everything that I need are like 3 to 5 minutes away from my house. So, maski traffic pa, ang pinakamatagal na biyahe ko na is around 15 minutes, like that. 12 minutes, mga ganun. So, hindi ako masyadong tumatagal sa daan. Kasi alam ko ng traffic dito sa Houston, of course. 'Di ba? Bago pa lang ako pumunta dito, sinabihan na ako na kung pwede yung workplace mo ay malapit, ganyan, 3 to 5 minutes. In which nakahanap naman ako ng ng work na 3 to 5 minutes, and then the other one is just 7 minutes away from my house. But if ever I need to travel like around siguro mga 20 to 30 minutes, wala naman sigurong kaso yun. For as long as aalis ng maaga, di ba? Sa nagtanong pala kung paano mag-open ng Roth IRA, you can open it in Fidelity, you can open it in your own bank. If you have Chase, much easier, I think. Kasi hindi mo na mapapabilis yung pag-transfer mo ng funds sa yung Roth IRA. So, in just one business day siguro, at saka mas convenient. Kung, for example, meron kang Chase account, nandun yung savings mo, nandun yung Chase, Chase checking account mo kung saan pumapasok yung sweldo mo, mas mabilis, di ba? Mas mabilis na mag-open ka na lang ng JP Morgan self-directed brokerage account and self-directed Roth IRA. Much better. Kesa kung kunyari Chase ka tapos meron kang Fidelity, transfer ka papapuntang Fidelity, which it's a hassle sometimes. So for those na meron ng Roth IRA, max out your Roth IRA for the year 2025, which is $7,000. For those who still don't have, you still have up until December 31 to open up your Roth IRA for 2025. Okay? If you don't have money right now, just open the account. You can fund and max it out for 2025 until the tax deadline, which is on April. So, if you open the account after December, which is January, hindi nyo na pwedeng lagyan yung 2025 account ninyo. So, 2026 na. 'Di ba? Every year, you can only put a certain amount of dollar. Like, for example, 2025, $7,000 lang. For 2026, it will be like 7,500, mga ganon. So, the reason why I'm asking you to open an account now before December 31 is for you to have contribution for 2025, in which hindi nyo naman siya kailangang lagyan agad-agad. You can put certain amount today, and then January, February, and then March para ma-max out ninyo yung 2025 Roth IRA ninyo. You can open it in Fidelity, you can open it in JP Morgan if you want, if you have Chase, para mas mabilis, di ba? Yan, nagpe-prepare lang ako ng aking post-workout right now. Shella! Tapos ko lang yung yung salmon. Para fresh salmon na yung maano natin tomorrow. Di ba? Salmon. Fresh na. Kasi ito frozen ito eh. Pero, na siya, nabili ko to sa Costco. Tingnan nyo guys po, di ba? Fresh, pwede mo siyang i-freeze. Yung season na, pero 5 or 6 ata, $24. Much cheaper siya, pero hindi siya gusto yung lasa compare sa fresh salmon talaga. Pero pwede na. Nakita ko lang siya sa trending kasi siya sa, alam mo yung sa YouTube na shorts for, tong tawag na to? Yung mga high protein na
high protein na trending sa Costco. Nakita ko lang yun. Siya lang. Saan na ba yun? Where is my knife? Can't find my knife. It's under. Siya lang. Gigisa ko lang yan sa pineapple. Pineapple na nabili ko nung isang araw. Nabili ko siya for $1 lang, guys. Siya lang, no? Sa ano? Alam niyo sa ano? Sa Kroger. Sa Kroger, kapag bumili kayo ng ano, meron dong with card. Hindi ko pa yan alam before. Meron dong with card. Meron din with coupon. So, mas makakatipid kayo kung ida-download ninyo yung Kroger app. Ayan. Kroger app. Tapos, i-scan nyo lang yung coupon. Tapos, grabe, ang dami. Iba yung presyo niya. As in, alam nyo kung binili ko lang siya with card, yung ano lang, yung regular membership. Free lang yung membership sa Kroger, You can get it online, or you can also get it in yung sa customer service nila. Kuha kayo ng card kasi iba yung presyo for if you don't use a card, yung Kroger Plus card. So if you have an account online, you just have to scan the coupon and then clip it. Ayun. Tapos gamitin niyo yung card na naka-associate dito sa account niyo. Yun, you can buy it. Kasi kung hindi ko ginamit yung coupon, I would have to pay like around $2 or $3 per pineapple. Pero since ginamit ko yung coupon, pwede kayong maka-discount pa, which is $1 lang, 99 cents lang, diba? Nakatipid din. Bumili ako ng dalawa lang. Dalawa lang kasi baka hindi ko rin magamit, diba? Yung enough lang for our needs. Maski naman naka-discount siya, kung bibili kayo ng sobra-sobra tapos na-waste lang yung iba, it depicts the purpose din, di ba? Na-waste, nakatipid ka nga, $99 lang isa-isa, pero dalawa lang yung nagamit mo, yung tatlo na bulok ko, di ba? Kasi yun yung mga yung mga pahinog na pineapples, yung parang malapit ng mabulok. O, di ba? So, hindi mo naman nagamit. So, it depicts the purpose of saving. Diba? Nakasave ka nga, pero nabulok naman yung iba. So, parang lumabas din na parang $2 to $3 per pineapple yung nabili mo. Diba? Ayan. Tapos, pag kuha din kayo ng coupon, maraming coupon sa kapag nag-Kroger kayo, guys. Saan ba? Pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo, guys. O, diba? Guys, hindi nakakahiya yung ganito. Guys, hindi sa kada grocery ninyo. Kung alam nyo guys, yes, may Costco ako, pero hindi ako always sa Costco nag-grocery. Some of my produce, yung mga fresh produce ko, kinukuha ko siya sa Kroger or HEB. Yun yung pinakasikat dito na supermarket din dito sa Houston or sa Texas. HEB, yun. Kuha kayo ng mga ganito guys, so hindi nakakaya. Upon checkout guys, makikita nyo that you save like, yung parang nag-checkout na kayo or nagbayad na kayo, makikita nyo na nakaka-save kayo ng siguro mga $5, $4, and guys, yung $4, $5, or $3, or $6 na masisave nyo kada punta nyo ng Kroger. Malaking tulong na rin yun. Kasi for example, nakatatlo kayo pumunta ng Kroger, that's like $18. Kung apat kayo pumunta ng Kroger, that's like $20. If you multiply that, $20 savings times 12, that's more than almost $300 per year. Malaki din yun guys, 'di ba? Kinukuha ko sa Costco yung mga meat usually, yung mga bulk of meat ko kasi mura doon. Like for example, yung salmon, ganyan, o kaya yung ground beef ko, mga organic na meat, tsaka mga product na hindi nabubulok, toothpaste, shampoo, and everything, sa Costco ko siya kinukuha. Pero in terms of fresh na vegetable, fresh na fruits,
Usually, mga berries, ganyan, or avocado sa Kroger ko siya kinukuha kasi mas fresh. At saka maraming din, deal. Yung mga pabulok na sa Kroger, ganun. Pero pag in terms of organic, madaming mas okay sa Costco. For example, yung mga stevia ko, yung mga oil, yung mga olive oil, mas mura sa Costco. Mahal naman siya sa mga Kroger, ganyan. Or sa H-E-B. Yung mga toyo. Yan. Yan yun, guys. Yung Kikoman is, pakita ko sa inyo. Where is my Kikoman? Ito, guys. Ito, guys, bili ko dito $7 lang sa Costco. Pero, isang bote na parang 1 month ko lang siya gagamitin siguro. Or less than pa. Nasa $2 to $3. O, diba? Makakabili ako ng 7 hanggang 10 ganun, or kaya 7, 8. Ito, isa lang, isang galon, $7. Diba? Wholesale, kumbaga. Sa Costco. Diba? Yogurt, sa Costco ko rin kinukuha. So, mas nakakatipid ako doon. So, just guys, yung mga tipid savings yung mga ginagawa ko dito. Shalak. May nagtanong pala sa akin, guys, kung sulit ba daw na mag-member sa Costco. Guys, member ako sa Costco pero nakikisabit lang po ako. Sa isa sa mga friend ko dito. Meron siyang executive membership tapos walang nakaano sa kanya. Tapos sabi ko, okay, pwede bang ilagay mo ako sa membership? Ganyan, sa membership mo. Sabi niya, okay. Pero sabi ko, wag pabayarin mo pa ba ako? Hindi na. Pero yung syempre, whatever cashback that he gets from my purchase is sa kanya na yun, of course. Mas maganda yun, guys, na dalawa kayo nasa isang executive membership. Kasi at least, if you just spend like $7,000, both of you, per year, sa Costco, you can retrieve the $130 annual membership fee, which is $130. Kasi aabot ng more than $130 yung cashback ninyo. Kesa naman sa mag-gold star kayo dalawa, wala yung cashback, you have to pay like $60 per year. O, diba? Hello guys! I'm just having my dinner. Sensya na medyo magulo dito. Medyo magulo. Ayusin ko na lang after. Yun. Patulog na tayo after this. Sherlock. Kain lang ako. Yan. Kwento ko sa inyo bukas, guys, kung ano nangyari. Before ako nagluto, nag-apply ako ng credit card, guys. Another credit or line of credit. I got approved for one of my credit card. Meron naman tayong points na magagamit. Hopefully, magamit natin to para makapag-business class probably next year. Diba? Parang libre na naman yung ating business class flight. Shalak! Papuntang Asia. Kasi pumunta ako ng Asia next year. Siguro mga last quarter. Siguro before the last quarter of 2026. So, ipon tayo ng points para sa ating mga future flight, diba? Dinowngrade ko na yung mga ibang credit card ko, like yung sa Delta SkyMiles Platinum, dinowngrade ko na into a no annual fee. Yung Delta Reserve ko, dinowngrade ko na ng August ata. Because ayaw ko na magbayad ng annual fee. Napakanyabangan ko na yung mga sign-in bonus nila at nagamit ko na. So, wala na akong pakialam sa kanila. Char! Sige na, magkita-kita tayo bukas. Ikukwento ko sa inyo kung anong card ang na-approve sa akin with sign-in bonus. And, for next year. Diba? At kung bakit ako kumuha ng card na yun. Shalak. Kita-kita tayo bukas. Thank you sa parating pagsama at panonood ng aking vlog. Thank you po. Bye-bye!